Magandang araw sa iyo, kababayan, at sa lahat ng taga-subaybay ng Balikbayan Stories. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rosa. Ako ay 64 years old na. Dito na ako nakapag-asawa sa Amerika, pero hindi kami nabiyayaan ng anak. 42 years old na rin kasi ako nang mag-asawa. Kahit sapat ang income ng husband ko, nagtatrabaho pa rin ako bilang janitress dahil ako ang breadwinner ng aking naiwang pamilya sa Pinas. Halos lahat ng sahod ko pinapadala ko monthly sa Pinas para kahit paano ay matulungan ko ang mga kapatid ko at mga pamangkin ko doon. Patay na rin kasi ang mga magulang ko. Simula nang umalis ako ng Pilipinas, iisa lang ang pangarap ko sa buhay. Ang mapatayuan ng bahay ang nabili kong lupa sa Batangas. Para meron akong titirahan kapag nag-retire na. Bala ko din kasi talagang bumalik sa Pilipinas 5 years from now. Last January 2025, nang tingin ko ay sapat na ang ipon ko, pinasimulan ko na ang pagpapatayo ng bahay sa tulong ng aking kapatid na babae. Pinagkatiwala ko sa kapatid kong si Alma ang pamamahala rito. Pinaubaya ko sa kanya lahat. Basta ang gusto ko lang ay mayari ang bahay ayon sa planong gusto ko. Masayang masaya ako noon dahil masisimulan na ang pangarap kong bahay. At natutuwa din ako kay Alma dahil inako niya ang responsibilidad na tutukan ng pagpapagawa kahit busy siya sa buhay. Kada padala ko ng pera, may update siya agad. May mga picture pa na sinisend para nakita ko daw ang progress. Mga pictures na tinatayo ang pundasyon, paglalatag ng mga hollow blocks, pagbubuhos ng semento. Nakaka-excite dahil unti-unti nabubuo na yung bahay na matagal ko nang pinag-ipunan. Aaminin ko, wala akong alam sa gastusin sa construction. Hindi ko alam kung magkano ang dapat na gastos, kung magkano ang presyo ng mga materyales. Kaya lahat ng sinasabi ni Alma, pinapaniwalaan ko. Ayoko din kasi siyang ma-stress kapag kulang-kulang ang mga gamit. Buwan-buwan akong nagpapadala, minsan doble pa. Kasi sinasabi niya na tumaas daw ang presyo ng mga materyales. Basta pag sinabi niyang may kulang, pinapadala ko agad para lang hindi matigil ang pagpapagawa ng bahay. At si Alma naman, tuloy-tuloy ang pag-send sa akin ng pictures. May bubong na raw, may pinto na raw, may tiles na raw. Pinapakita niya pa na halos tapos na ang bahay. May sala, may kwarto, may kusina. At ako, sobra akong proud. Pinapakita ko pa sa mga kaibigan ko dito. Sabi ko, konting tiis na lang. Uuwi na ako sa sarili kong bahay. Hanggang sa dumating yung moment na nagdesisyon akong umuwi ng December para sa Pilipinas mag-celebrate ng holidays. Excited na akong umuwi noon, pero si Alma parang hindi. Ang dami nang dinadahilan sa akin. Kesyo sa Bicol daw siya magpapasko ng pamilya niya, kaya walang mag-iestima sa amin ng asawa ko. Excited pa naman ako na umuwi. Naka-ready na din kasi ang mga dadalhin kong mga pasalubong para sa kanila. Pero dahil nabook na ang ticket namin sa eroplano, sinabi sa akin ng asawa ko na tumuloy na lang kami. Total, nando naman ang iba pa naming kamag-anak. Hindi ko na sinabi kay Alma para ma-surprise din siya sa pagdating namin sa Pilipinas. December 14, 2025, nakarating kami ng asawa ko sa Pilipinas. Habang papalapit ako sa lugar kung saan nakatayo ang bahay ko, kinakabahan ako sa saya. Excited din akong ipakita sa asawa ko ang naipundar namin na bahay. Pero pagdating ko doon, walang bahay na nakatayo. Kahit pundasyon wala. Walang kahit anong senyales na may
lupa na pinundar ko, lupa pa rin. Akala ko mali lang ako ng lugar at baka naliligaw lang kami dahil sa tagal ko na ding wala sa Pilipinas. Pero alam ko, yun talaga yung lupa na binili ko. Tinawagan ko agad si Alma. Nanginginig ako. Tinanong ko kung nasan yung bahay. Ang sagot niya sa akin, nakatayo na daw. Makikita ko din daw ng personal pag umuwi ako. Sabi ko sa kanya, nasa Pilipinas na ako pero wala yung bahay. Hindi na siya nakasagot. Sabi niya lang, sorry ate. Parang huminto ang mundo ko. Binalikan ko yung mga pictures na sinend niya sa akin. Sabi ko, ano yung mga yun? Doon na siya umamin. Nagastos niya daw sa iba ang pera at sa tuition fee ng pamangkin ko. At yung mga pictures daw, hindi totoo. Galing lahat sa internet. Yung iba, pina-edit lang. Yung iba, AI generated. At yung perang pinapadala ko, naubos na lahat. Hindi ko alam kung iiyak ako o magagalit. Pero bilang kapatid, at ayokong magkagulo kami, pinakinggan ko siya sa mga dahilan niya. Inintindi ko siya kahit mahirap unawain ang nangyari. Humingi siya ng tawad sa akin. Nagtiyakan lang kami at nangako siya na hindi na mauulit. Sabi niya, bigyan ko ulit siya ng pagkakataon para itama ang pagkakamali niya. Pagkatiwalaan ko daw siya ulit. Magpadala ulit ng pera para mapasimulan na talaga ang bahay. Nangako siyang hindi niya na ako lulukuhin. At eto na naman ako, naniwala ulit. Oo, naniwala na naman ako kay Alma. Kahit wala ng bahay, kahit wala ng pera, kahit malinaw na niloko niya ako noon, pinili ko pa rin magtiwala. Nang February 2026, nagpadala ulit ako sa kanya ng pampagawa ng bahay. Masakit man isipin, pero umaasa pa rin ako na baka this time, totoo na baka this time, nagbago na siya. Baka this time, matupad na rin yung pangarap ko. Hanggang ngayon, nagpapadala pa rin ako. May mga bagong pictures na naman siyang sinisend. At eto ko ngayon, nagdadalawang isip kung totoo na ba talaga o hindi ang mga pictures. Pero, nagpapadala pa rin ako ng pera. Hindi ko alam kung katanga na ba ito o sobrang pagmamahal lang sa kapatid ko. Kaya ako sumulat, gusto ko lang humingi ng payo kung tama ba yung desisyon ko na bigyan pa siya ng isang pagkakataon. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Rosa.